Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin. Nako, drama ni Sandro at BBM. BP Sara Duterte Part 2 Impeachment. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat ng mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin dito kay President, ito pala sa kabila, President Bongbong Marcos Jr. no? Mayroon po siyang bagong pahayag mga kababayan, bagong balita patungkol po sa kanya. Ang sabi po dito mga kababayan ay Marcos Jr. Nagpasaklolo sa mainstream media upang mapuksa na raw ang fake news. Ayan Tahasan ng humingi ng tulong si Pangulong Marcos Jr. sa mainstream media upang tuluyang sugpuin ang anyay lumalalang pagkalat ng fake news sa bansa. Na anyay isa ng seryosong banta sa lipunan, sa demokrasya at sa tiwala ng publiko. Nako po mga kababayan, no? Kung meron man pong dapat sugpuin na fake news ay nagmumula po mismo diyan sa Malacanang, diyan mismo sa kanilang PCO, sa Presidential Communication Office, di ba? Siguro ko ang dapat nyo pong gawin, no? President Bongbong Marcos Jr., ang dapat nyo pong gawin para magtiwala ulit ang taong bayan sa inyo ay bigyan nyo po ng leksyon itong si Yusek Claire Castro. Kung hindi nyo po siya kayang tanggalin, ay bigyan nyo po siya ng leksyon. Disciplinary action, kung baga. Di ba? Or di kaya ay sibakin nyo yan para magtiwala ang taong bayan sa inyo. Kasi panay kayo fake news, no? Nagmumula naman sa inyo. Diyan mismo sa Presidential Communication Office, no mga kababayan. Kaya pati nga mainstream media minsan, di ba? Mayroon yung tinatawag na bayarang media, di ba? Na ano yan na-create po ang word na yan, mga bayarang media, because of this mainstream media na mga bias. Tapos doon ka pahihingi ng tulong sa kanila, no? Ito ang opinion ko lang po dito mga kababayan, bakit hindi nyo hayaang magsalita ang taong bayan? Sa panahon ba ngayon, bawal nang mabumatikos, bawal nang mag-criticize sa ating gobyerno? Pero okay po ang magnakaw. Even marami na pong nagsasabi niyan, no? Na mga artista. Sinasabi nila, sa panahon natin ngayon, yung Kongreso, hindi na malayang makapagsalita, no? Pero malayang makapagnakaw. Sablay itong panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. kasi dapat sinisimulan nila sa hanay nila, di ba? Mismo sa kanilang tanggapan, para sila po ang gawing modelo ng ating mga kababayan, no? Ayan, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Yang drama na yan. Eto pa, may isa pa pong nagdradrama mga kababayan. Anak naman po ni President Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos. Umattend po sa ICI. No? Pero eto, mukhang may mali yata dito mga kababayan. Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Address and other personal circumstances. My name is Ferdinand Alexander Araneta Marcos, address 41 Nair Street, South Forbes, and I'm currently First District Representative. Witness now is under oath and ready to testify, Your Honors. Witness may now put down their hand. Sir, the Commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. And therefore, please note that this hearing will be recorded audio and video. By proceeding, you understand that anything and everything that you say here can and could be used as evidence by this Commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which includes the use of the recording, transcript, affidavits, and document in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes, sir, I do consent to the recording.
Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that, sir, I'd like to defer to my counsel. For the record, good counsel, can you please state your name and your position? Good counsel, may I request, may I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavit? So yan mga kaubayan, executive session na naman ang mangyayari. Kasi nga nag-request na naman po, no? Ang yung kanilang resource person, no, teka lang, executive session tayo kasi marami akong ilalabas ng mga revelasyon. Ako po, sinong niloloko nyo? Sabi nga dito ni Sakib, no? Script yan. Oo nga, scripted to mga kaubayan. Ready, 1, 2, 3, action. Ano yan? Shooting ng ang probinsyano? Oo nga mga kaubayan, bakit kailangan nyo talagang ayan na nga bang sinasabi, di ba? Once na magpa-executive session ka ng isang resource person, lahat na magiging resource person mo, executive session na. Parang bulag, bingi ang taong bayan dyan, di ba? Hindi namin makikita, hindi namin marinig kung anong pinag-uusapan nyo. Anong malay namin, no? Ang lahat ng ito ay nakaprogram na, di ba? Kung sabi nga ng iba, naka-scripted na, di ba? Ay, nako. Ano ba itong ICI na ito? Akala ko ba patay na ang ICI? Di ba? Bakit ganito ang ginagawa ninyo? Ha? Davids and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? Yes, sir, I can. Do you confirm that you submitted to the commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir. Do you consent that the commission may share this letter request to the public and other forms of mass media? Yes, sir. So, wag na po natin tapusin to. Niloloko lang tayo ng mga ito, mga kaubayan, no? Magkakaroon nga sila ng investigation kay Marcos, Sandro Marcos, pero executive session naman po. Niloloko nyo talaga ang taong bayan. Itong ICI na ito, mas lalong ginagalit po ang taong bayan, ha? Oo, sa totoo lang. Bawat hearing ninyo, hindi nyo pinapakita, ha? Sa taong bayan kung anong ginagawa ninyo, mas lalo nyo pong ginagalit ang taong bayan. Kayong ICI na kayo, diba? Kayong ICI kayo, no? Mas lalo nyo pong ginagalit ang taong bayan dyan sa hindi nyo pag-isa sa publiko, ha? Ng mga hearing, lalo na itong kay Sandro Marcos, no? Ay nako, wala talaga tayong aasahan dito biruin mo, yung uncle niya nga, diba? Na si Speaker Romualdez, si former Speaker Martin Romualdez. Hindi nga kinasuhan ng ICI. Sa palagay niyo po ba magiging patas ang ICI dito kay Sandro Marcos? I think so, mga kaubayan. Yun nga, pinsan lang ng presidente, hindi pa nakasuhan eh. Ito pa kayang anak ng presidente, kakasuhan mo. Kaya di nagkagulo na dyan, mga kaubayan. Baka walang tanggapin ng ICI pag ganyan ang nangyari, di ba? Ay, nako. Anyway, ito mga kaubayan, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, sabi po dito breaking news, kapapasok lang, BP Sara balik target. Aba, mga DDS kampante na. Ito pakinggan po natin ito mga kaubayan. Pinansin yung post ni Kiko Barsaga, ito mga lintik na ito, pero pumikit sila sa nakawan. Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, nakafocus na naman sila sa lintik na impeachment ni BP Sara. Wala na tayong katatapusan nito. Napakatahimik nila sa nakawan pero kay Sara sila nakafocus. Sige, pag-usapan natin. At hindi ko pa po subscriber. Yan, subscribe naman po kayo dito. Post ni Kiko Barsaga, ito mga lintik na ito pero pumikit sila sa nakawan. Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, nakafocus na naman sila sa lintik na impeachment ni BP Sara. Wala na tayong katatapusan nito.
Apakatahimik nila sa nakawan pero kay Sara sila nakafocus. O sige, pag-usapan natin. Matatapos na ang 1-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya ang grupong Bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apela nila sa desisyong ito ng SC. As you know, maraming dinagdag na mga condition ng Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Ito sa akin, magpa-file daw sila. Pero sa kanya raw, mas mahirap na raw mag-file kasi tatandaan po natin, may 1-year bar rule. Hindi po pwedeng doble ang ipapasang impeachment sa isang tao, sa loob ng isang tao. Nagkadoble-doble, ang dami nilang pinasok. 4 nga yan complaint nila. Kung ang sinabi ng Supreme Court, unconstitutional to. Void ab initio. Void from the beginning. It is as if walang napasang impeachment. Ganun po ang ibig sabihin yan. Okay? So, may 1-year bar rule. Sa February, pwede na sila mag-file ng another impeachment against BP Sara. So, sabi nitong mama na ito, medyo mahirapan ngayon kasi maraming dinagdag na ruling ang Supreme Court. Huwag nyo na intindihin yung dinagdag. Basta magpasa kayo para kumita kayo. Ganun naman yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Pati kakampi ninyo. Kapwa ninyo congressman. Sinabi, kumita kayo eh. Bawat pirma, bawat pirma may kaakibat na pera. Proyekto. So, ano pa inaantay nyo? Pirma na. Ganun kasimple. Huwag nyo nang isipin kung mai-impeach si Sara o hindi. Basta pirma ng pirma para pera ng pera. As simple as that. Pero meron iba naman talaga, hindi lang sa pera. Hitting 2 birds in 1 stone. Piniperahan na. Piniperahan na ang gobyerno natin. Pero gusto talaga matanggal si VP Sara. Bakit? Habulin yung mga komunista eh. Yung mga makakaliwa. Yung mga rebelde. Yung mga nangingitnap ng bata. Yung mga child abuser. Yung mga nag-recruiter ng bata. Yung mga kaakibat ng best friend ng mga CPP and PA. Alam nyo naman, galit doon talaga si VP Sara. Hindi po pwede yun. Kasi bakit? Madugo kasi yan. Yung iba dyan pumapatay ng mga pulis, sundalo. Ayaw talaga ni VP Sara niyan. Oo, yung mga kolokoy na ganyan. So, meron talaga na ayaw makabalik si VP Sara dahil mawawalan na sila ng pera. Ngayon supported ng pera yung mga komunista. Di umano. Kaya haya-hayang buhay ng mga yan. Ingatan ninyo yung mga anak nyo. May pang-recruit na naman yung mga yan, ha? Ako, meron nga dyan convicted child abuser. Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Lalo't pag yung anak nyo medyo dalaga, binata, nag-aaral sa lalo na pagka university, state, ako. Baka ma-recruit. Magagaling magsalita yan. May kakilala ako, 2 Dating CPP Nako. Magagaling magsalita. Mainganyo ka talaga. Ingat ka dyan. Parang lahat na lang masama sila mabuti. Mag-iingat po tayo. Anyway, dyan tayo ngayon sa impeachment. Diba? Kinalimutan nila yung problema sa baha. Dyan magko-focus ang congressman natin. Alin? Impeachment. Sisimulan na naman sa Congress. Kasi bitin yung nangyari. Hindi natuloy sa bayan. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Block ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos. Betrayal of public trust? Yung pinapadeliver na 2 billion. Ang gagago nito. Yung pinapadeliver 2 billion kada buwan. Galit na galit kayo mga animal. Ay, galit na galit. Bulag-bulagang kayo. Na confidential funds. Tignan mo issue nila ha. Hindi, nilakihan lang nila. Mahilig sila magpalaki. 150 million lang yung confidential funds. But anyway, kung gusto nila 600, sige. Ito po mga kabayan na nakikita ko, sila gustong-gusto po nila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil po dyan sa milyon. Pero doon po sa mga billions, hindi po sila. Galit na galit po sila dito sa, magkano yun? 150 million o 125 million? Bakit? Hindi kasi sila nakinabang Pero doon po sa mga mali-malita siguro na mga idinideliver ay malamang sa malamang nakikinabang din sila. Diba? Kasi kung ikaw ay matinong congressman, ikaw ay matinong mambabatas, kitang-kita mo na ang diferensya.
Kahit na sabihin natin napakaliit nito, napakalaki naman nito. Parehas lang po yan. What I'm trying to point out mga kababayan, dapat po maging patas po ang mga congressman. Kung imbestigahan nila itong piso, dapat imbestigahan nila itong bilyon, di ba? Mahirap yan. Ha? Kung puro puro piso lang yung ninyo, di ba? Kung iimbestigahan niyo itong D-list na ito, imbestigahan niyo rin itong tulingan na malaki, di ba? Yung mga tuna. Yung mga blue marlin, yung mga buhaya dyan, imbestigahan niyo rin. Di ba? Para, ang tingin sa iyo ng tao, di ba? Patas kayo. Ngayon, kahit sa anggulo, walang pagkapatas sa inyo Di ba? Walang hustisyang nakikita ang taong bayan kahit sa anggulo nating tingnan. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po. Ayan, maraming salamat po.